May isa po na hiling na lang yung anak ninyo, baka daw sakali mapagbigyan nyo. Kung pwede daw po, baka pwedeng after ng New Year. Astig si tatay. Gupings ka pala, tatay. September 1947. Hit the road, crank the tunes, let the adventure begin. Got my crew and we're rolling with the wind and the grin. Highways calling and the world's ours tonight. Living for the moment, chasing that sunset light. Dito po tayo ngayon sa bahay ni Nanay Isin at ni Tatay Doro. Kakamustahin po natin yung mag-asawa. At itong panahon na dire-diretso na naman ang pagulan dito sa lugar namin. Sa totoo lang, kanina pa kami nagpunta dito. Kaso nga lang, wala po yung mag-asawa dito kanina. Kaya ngayon, inantay namin sila. Naglaan kami ng konting minuto. Siguro mga 30 to 40 minutes na kami dito nag-aantay. At dumating naman na yung mag-asawa. Kaya tara, samahan nyo kami. Kamustahin natin sila. Nay! Ay. May pa rin tayo kailangan. Bali, tatay, nanay, kanina po nagpunta kami dito. Siguro mga 1 oras na nakakalipas, nagpunta kami dito. Tapos nakita nga namin na wala kayo. Sabi ko nga ay nagkakit kami dito sa Rado. Kaya sabi ko ay baka umalis kayo. At may nakapagsabi nga sa amin na nag-payout ba ngayon ng senior? Tama ba? Oo. Kaya sabi ko magantay tayo dito na mga nagantay kami mga 30 minutos lang naman. Dito kami nagantay. Tapos yun, pagdaan namin bukas na dito. At nakita namin na si Tatay Doro ay tinan niya naman nakapormahan talaga. Ganyan ba talaga, tatay, kapag nag-payout? Oo, nakabihis ako. Maganda, tatay. Maganda talaga kayong tingnan, tatay, kapag kayo po ay malinis. Paras kayo ni Nanay Isin. Kasi nung doon sa kabila nilang bahay, mas madalas talaga doon. Hindi ko pa yata nakita doon si Tatay Doro na malinis. Laging talagang purputik ang damit. Binabagay lang namin ang tayo namin Sa lugar. Sa lugar. Okay, kasi yun yung napansin ko lang noon doon sa bahay nila. Kaya nga natutuwa ako ngayon, maliwalas sa mata ko talaga na nakikita kong ganito sila Nanay Isin, tsaka si Tatay Doro, malinis sa pangangatawan. Nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam at pagmasdan. Magkano naman ang payout nyo? 6,000. Kayong dalawa, laging ganun ba? Hindi na babago? Bayad ako ng utang ay. Nung una, Magkano? 6,000 siya. Ako noon 6,000. Ay, ganun, mas malaki noon? Bakit na? Bago pa lang ako. Bakit na bago? Bago lang ako nun. Nung bago pa lang. Ba't bumaba? Nung ako'y pumasok, pumirok pa lang yung 6,000. At saka may nalaman ako, ang senior pa lang ngayon, 60 plus na bago makatanggap ng pensyon. Na dati 59 lang nakakatanggap na. Bakit tumataas po ang edad? May alam ba kayo? May idea ba kayo? Si Duro, yung sabi raw na may bibigay daw ng 3,000 sa may edad na katulad ni Duro, taas ang edad. Ilang taong ka na nga po ulit? 70 plus? Ano, tatay? Ngayong July 3, 85 ako. Oh, 85 ka na? Oo. Ibig sabihin may matatanggap si tatay. Magkano daw yung pwede? 10,000 daw. Oh. Magkano? 10,000 daw. 10,000 ba o 10,000. Kahit ba mag-edad ng 95. 80,000? 10,000 lang talaga? Oo, 10,000. Ang binibigyan ng Kaya tayo sa 100,000. Hindi, ang alam ko sa 80 parang nasa 30 plus ay 10 lang daw talaga. Sino nagsabi sa inyo? 10,000 daw. Sabi yan. Ubo ka na naman, tatay. Wala na yung ubo mo na nakaraan. Wala nga, inubo naman Ba't ubo ka na naman? kanina. Dahil sa Nag-ampun ko pagpunta niyo doon. kanina. pag kami nagbilad ng gradyong yan, naulan. tapos kukunin. Oo. Ay, kaya naman pala. Inubo na. Anong oras po kayo napunta doon? Kwan, alas 10:30. 10 a.m. Saan kayo nagtanghalian yan? Wala na, yung kain namin yan. Ay siya, Yung kain nyo nung umaga? nabilisan tinapay doon. Ang tagal na pinagantay nyo. Kasi ngayon lang kayo nakauwi. Anong oras na? Mag-aalas 5 na. Marami pa naman. Kuwan? Dami nag-carry-out tayo. Ang nag-piat sa Binawangan, Baryo. Del Pilar, Bunot, Di man, Bilyabilin. Alam nyo mga kabayan, ang layo ng pinagpipiyautan nila. Kasi doon pa yun sa magbibiyahe pa sila. Kasi nga hindi pa natatransfer dito. Kwan ay ang bayad namin papunta doon hanggang pagbalik. 200
200 pesos? 200. Papunta pa lang yun doon. Pagpunta Kami doon, mag-asawa, 200. 200. Pagbalik 200, di 400. Tanin nyo, ang layo. Di ba? Layo ng pinagkukunan nila. Sayang naman yung 400 pesos kumpara kung nandito sila kumukuha ng pension sa may sentro. I-tricycle lang, magkano lang? 50 pesos lang. Yung una, dati kami dyan sa plaza, sa munisipyo. Oh. Ngayon ay nagbago. Naglipot naman sa Katyuan. Palipat-lipat. Pagkatapos, naglipot naman sa elementary. Okay. Pagkatapos Tapos yan siya na yan, Kalabaka. Hindi na nagbago. Kawawa naman din sila tatay kasi para lang makatanggap ng ganito ay ang layo din ang binabiyahe, titiis din talaga ng gutom. Kumbaga, dapat sa susunod po nanay, handa kayo sa ganito kasi kagaya niyan, paano kung abutin kayong ganitong oras? Tinanghalian nyo, tinapay lang. Oh. Di ba? Kaya dapat handa kayo bago kayo malis, lamnan nyo ng kanin ng tiyan nyo. Hindi man kami nakain pag ulam kami. Eh, bakit wala kayong ulam? Isawa na. Yung sardinas ay siya namin nauutay. Diskartahin niyo. Saka yung pansit, Bakit? yung pansit, siya namin naunang kainin uli ang bihon. Ah, nagluluto kayo? Okay. Bakit wala ba kayo ditong mga pwedeng gulay na may panlaho? Hindi kami nagugulay. Hindi kayo mahilig sa gulay? Hindi, wala kang makukuha dito. Maski Yan, gabi. nagugulay ako niyan 2 beses. Alin? Pagulong mo. Oh, may mga gulay dito, pagulong, may tawag dito, malunggay, may talbos ng kamuting kahoy. Ano pa bang pwedeng tanim dito na makuha para hindi kayo laging ganun ang inuulam nyo? Kasi sa isdaan dito, ang layo din nila. Sa isdaan. Pupunta pa doon minsan, may time na isinama namin si Nanay Isin para makapamili ng isda doon. Ang layo, isinakay namin. Pagdating doon, wala ding isda. Di ba? Nakakuha ako. Nakakuha ka? Saan? Nakakuha naman ako. May nabilang ka nung time na yun? Okay. Kalahating kilo. Yung May turay. nabilang pala. Oh. Pero hindi dun sa pinuntahan natin, ano? Doon sa pinarahan mo sa akin. May nagtitinda doon. Wala naman naka-display. Pupunta natin. Nasa ilalim? Silipon. Okay. So, yun nga. May time kasi na sabi namin, mag-ulam naman kayo ng iba. Sinama namin doon sila at bibili nga ng isda. Ay, hindi ko naman alam na may nakuha si Nanay kasi dinrap ko na siya doon. Sabi ko mag-tricycle na pabalik. Nakakuha naman pala ng isda. Kanino yan? Kanya. Ay, tatay Yan. nagsisisi kasi kita tatay. Tinando natin kung bagay. Yan. Ay, Ikaw dumasakit magbagay. ang mata. Astig si tatay. Gupings ka pala tatay. Grabe. O, di ba? Bagets na bagets. Saan ka pa? O, siguro tatay, nuwara mo forma ka po ano. Kasi Maski yan medyo kamuntik kung makaasawa. di may tsura talaga si tatay Dor. Nakikita ko sa kanya ngayon. Yung maestro ng Pag malinis. anak ko, maestro ng anak ko, si Alice Renato. Kung yun, ibang relihiyon yun. Ako lang ang umayaw. Gupings din talaga si may tsura din si tatay. Kita naman. Ano nanay? Nung nakilala mo si tatay, ano nagustuhan mo sa kanya? Itsura. Ikaw naman. Kasama na yun. Sa bait lang. Bait saka Kasama na yun yung itsura. hype ng mga aso yan. Niluksan ako. Niluksan ang dumi. Okay, so nanay, ganito, tatay. Nakipag-usap kasi sa akin yung anak mo kagabi. May isa po na hiling na lang yung anak ninyo. Baka daw sakali mapagbigyan nyo. Kung pwede daw po, baka pwedeng after ng New Year, ay kahit magbakasyon lang doon si tatay, kahit 1 linggo lang. Yan yung huling request ng anak mo. Kung mapagbibigyan nyo pa daw. Ako nila, hindi ko alam ang pagpunta dun. Pero pumapayag kayo. Kahit 1 linggo. Nanay Isin, ikaw. Nahon ko sa kanya. Hindi ko alam. Parang nalungkot ka, nanay. Sa kanya na lang yung bahala siya. Pero kaya mo naman dito. Kaya ko naman magsolo. Kung minsan ayaw kong iwanan yan at kung minsan na parang lumawin, nagsihimatay yan eh. Iniisip mo din siya. Yung mga pangyan na tirigas yan. Okay, pero ano pong sasagot natin sa kanya? Kuwan lang, mga 4 na araw o 3. Payag kayo kung ganun lang katagal. Oo. Pero sa 1 linggo, Ayaw ko. Ito ang inaalala ko baka kung anong
Okay. Nasa kanya naman yun eh. Tama naman si Tatay Doro doon kasi si Nanay Isin nga, iniisip niya kasi may nararamdaman ito si Nanay Isin. Iniisip niya na baka mamaya atakihin ng sakit, wala siya rito. Laging kapisan ko siya dati ng may sakit yan. May sakit na talaga. May Okay, sakit sa so puso. Kung nagkasakit ako, nasa piling na ako. Tatay, ganito. Marunong ba kayong gumamit ng cellphone kahit yung di-keypad lang? Marunong kayong gumamit ng cellphone? Hindi pa nga ako nakakakuha na yun, mag-testing. Hindi ka pa talaga nakakahawak ng cellphone. Ikaw po Nanay Isin, Konti. marunong ka konti. Kahit di-keypad lang para hindi ka mahirapan. Meron yan. Kung napano ito, nakasira-sira. Okay, kasi iniisip ko bukas, may mission kami sa Daet. Gusto ko sana, bilang ko kayo kahit yung di-keypad lang, tapos kayo na makipag-usap sa anak po ninyo. Para na sa ganun na-rekta po ninyong nakakausap. Ha? Kasi nagkakausap lang kami sa ano lang din yung number lang. Bibigay ko sa inyo yung number kayo na mag-usap. Okay ba sa iyo yung tatay? Oo. Bibilang ko kayo ng cellphone kahit di-keypad lang. Ha? Para na sa ganun po may access kayo sa anak nyo, may kontak kayo. May cellphone kami binigay ni doon sa anak niya. Sira. Kaninong anak? Si Ruina. Si Rowena may sira na pa. Ayos daw niya. Anong cellphone yun? Touchscreen? Di-keypad? Keypad. Keypad. Di ibig sabihin marunong ka Nanay Isin. Nakakautay-utay naman. Okay, pwede na din naman nating turu-turuan. Para nang sa ganun po ay siguro naisip ko kasi baka nalulungkot din yung mga anak mo sa napapanood sa mga video natin. Kaya bigyan natin ng chance na makausap mo sila. Lalo na. Ha? Ayan, umaambo na. Pasok kayo tay. Pasok kayo. Dali. Pasok. Tabot kami mga kabayan ng ulan, no? Grabe talaga po ang panahon. Walang sawa talaga. Grabe. Pasok ka tay. Upo ka dito tay. Upo ka. Basa ka. Dito ka tay. Dito mo yung upuan. Dali. Dito. Upo ka tay. Grabe talaga. Napaka unpredictable ng panahon. Sobra. Kamot lang, pangalan ng... Ayun na. Kamot lang, pangalan ng bagyo dito. Sabi ni Ilang. Ha? Sabi ni Ilang. Ano pang pangalan? Inabot kami ng bagyo na yata to. Ay, bagyo nga talaga. Ha? Mayroong bagyo. May bagyo talaga. Orange po ka Sabi ako kayo Nanay Isin. Yan. Grabe. Basa ka Inabot dyan, kami ng bagyo dito Ayun na. na Nanay Isin. Na talaga. Grabe. Bagyo talaga. Yeah. Inabot kami ng bagyo mga kabayan dito kay Nanay Isin, Hindi ko kasi alam na totoo pala siya sabi kanina na may parating na bagyo ngayon. May bagyo. Totoo ba? Ha? Meron talaga? Grabe. Nilimit lang ng pangalan yun daw. Pangit ka daw ang pangalan. Tatawa nga daw sa TV. Kanina, lumusong na kami yan ni Rans doon sa... Hindi pa nga humuhupa yung pinuntahan namin ni Rans kanina na baha. Doon sa pinuntahan namin. Hanggang ngayon, ito ulan na naman. Grabe. Okay, sige. Nanay, bukas basta bibilang ko kay bukas, ha? Tapos, yung panghanda nyo, dadalhin ko dito. Pag nakarating kami bukas sa maaga, dadalhin ko na dito, ha, Nanay? Okay, para may panghanda kayo ni Tatay Doro. Grabe. Mag-jacket kayo? May jacket kayo? Kuha kayo ng jacket, Nanay. Kuha kayo. Baka nababasa ka dito, Tay. Pwede ka naman pumasok po sa loob muna. Pasok ka sa loob at baka lamigin ka dito. At ang matanda po, mahina na din ang resistensya niya sa ganitong mga lamig. Sige na, Tay. Pasok ka din sa loob. Kahit doon ka magupo. Oh, grabe. Bagyo na talaga to. Oh, pasok ka, Tay. Pasok. Susuotan mo ng jacket si Tatay Doro. Upuan dyan sa loob. Grabe, ang ganda-ganda ng panahon kanina. Tapos, ganito na naman. Ito po yung isa sa nagpapa-delay sa mga lakad namin talaga. Itong ulan na to. Kaya kapag ganito talagang buwan, asahan mo na talaga na limited na lang talaga yung magagawa mo. Dahil syempre, ang hirap namang isapalaran na nasa kalsada ka ng ganito kalakas yung ulan. Napakadulas ang kalsada. Okay lang kung lumalakad ka lang sa mga bundok-bundok, mas okay yun, mas gusto namin yun.
Pero yun nga, pinupuntahan natin dito, mas madalas gamit-gamit natin motorsiklo. Tapos ganito pa kalakas yung hangin. Kaya nakakatakot. Okay lang kung buwan, parang di ba yung akit tayo ng bundok, tapos ganito umuulan, kahit madulas, basta nakabota, okay lang. Kayang-kaya naman yun. Kaya lang nagiging limited yung galaw namin kapag kaganto kasi nga, more on na sa kalsada tayo ay. Hindi naman talaga as in, wala pa tayong mission ngayon na as in talagang parang sa Isabela na umakit tayo ng mga bundok. Ganito, wala tayong maasahan sa panahon na ganito. Kung minsan nga naiinis kami ni Rans kasi kapag nasa isang place kami, aabutan kami ng ulan, wala kami magawa kundi antayin tumila yung ulan o humina-hina, tsaka kami aalis. Kasi ang hirap mapagsapalaran kahit nakakaputi ka ng sobrang lakas ng ulan at hangin. O nilalamig ka pa ba, tatay? Hindi na. Upo ka dyan sa loob. Sige na, dyan mo lang siya paupuin. Pwede mo si tatay dyan para hindi siya lamigin. Ha? Ano gagawin? Lalabas mo muna para makaupo. Diyan ka na, upo ka na dyan tayo. Kami, okay lang naman. Kanina pa din naman kami halos basa ni Rans. Natutuyo na nga lang sa pagbabiyahe. Ikaw na wala kang gustong sabihin sa anak ni Tatay Doro? Ay, kung siya ba, ang kakaunin niya dito, kung payag yung ama niya. Ibig sabihin, papayag lang kayo kung susunduin si Tatay dito? Ano, kung payag ka, kung kakaunin ka raw dito. Ako naman ang punta, hindi ko alam ang Halimbawa tayo, pasasakayin kanila ng bus, tapos sa mismong bababaan mo, susunduin kanila. Sa Turbina, kasi yun ang malapit sa Laguna. Paano kapag ganun? ang alam ko, sila ang kumuha dito Yun ang gusto mo? para hindi ako mawala-wala. Okay. So yun, tama naman si Tatay Doro. Pangalawa, kailangan niya ng maalaalay sa kanya sa pagbaba. Akit sa bus, kapag mag-stop over, ihiman o kakain, siyempre kailangan ni Tatay Doro ng mag-aalalay sa kanya pag akit baba ng bus. Ilang araw pa lang yun. Tatlo ako. 3 araw. 3 o 4. Pag hindi ako nakabalik agad, hindi ako nila Pinapayagang umuwi. marami silang sikat-sikat para hindi ko makauwi dito. Ay, sigurado nun. O paano tayong plano nyo kung may ganyan ka palang theory? O baka hindi ka nila pauwiin. O ano gagawin natin? Ay, hindi talaga. Kaya kong umuwi na, bakit pabalik ko dito? Basta meron kong pumasakay. Pero wala, hindi ko nakabalik. Okay. So sige, ganito na lang po. Yun nga, bibilang ko sila ng cellphone para sila na ng anak niya mag-usap. Pero sa nakikita ko kasi, sana naman kung umuwi si Tatay Doro doon pagkatapos ng New Year, ay pabalikin nyo rin kung ano yung napag-usapan. Ayaw ko nang maulit yung parang kay Nanay Isin dati tapos sa anak niya na natagalan ng sobra na naiwan si Tatay Doro mag-isa. So, ayaw ko nang maulit yung gano'n. Kaya sana naman kung kukunin si Tatay Doro pagbabakasyonin doon kahit sa linggo nga, sana in 1 week talagang maibalik din si Tatay Doro dito. Yung tatay, di ba kung ano na pag-usapan, dapat ganun yung mangyayari. Huwag na maulit yung parang kay Nanay Isin dati. Di ba? Na yung 3 araw, naging halos 1 buwan. Tagal ako din, 4 na Hindi linggo. naman ako may gano'n, kundi yung pamilya niya. Kaya nga po, huwag na maulit yung ganun. Kasi ang magiging kawawa naman, si Nanay Isin naman. Magkakapalit naman kayo. Okay, so ito mga bayan ay nakikiusap pa sa atin yung anak na baka pwede nga na tayo daw makiusap kay Tatay Doro sa mamamagitan daw natin, baka mapapayag natin. Pero mas mainam na sila na lang po yung mag-usap. Ano kasi sa nakikita ko kaya mas kailangan mag-desisyon dito talaga sila mag-asawa. Kung ano yung desisyon nila, kailangan respeto na lang natin. Yun lang naman. Okay, at maya pag tumila tong ulan, siguro magbabiyahe na din kami ni Rans. At marami pa rin kami asikasuhin. At bukas nga, maagang-maaga kami. Sana wag ganito. Maagang-maaga kami nila Joy bukas. Bukas na po yung schedule. Lunes, Martes, Merkules. Bukas na po yung schedule. Kaya sana naman, please, kay God naman sana, bigyan tayo ng isang napakagandang panahon naman sana bukas. Para makabiyahe kami ng maagang-maaga nila Joy at Herlin.
Naigyan po na, Ha? naigyan po na, maya-maya, naulan na Oo nga. nga po. Mas matagal pa yung ulan kaysa dun sa walang ulan. Oo. Grabe oh, bagyo na talaga oh. Pag-iyan. Buti na mga kahoy. Buuga. Ang kulawa kayo kahoy. Pati niyupot. So mga bayan, may... Ay! Bakit napunit-punit na? Punit-punit na nga sa tabi, mga tabi. Kaya yan nga ang gusto kong... Yan ang gusto kong ba... Kasi yung... May paserok. Punit-punit na nga. Oh. Ay, oo nga, ano? Ito mga kabayan, oh, pinakita ni Nanay Isin yung kanilang marriage contract sa atin, certificate of marriage. Ayan, oh, kay Eliodoro, Abunda at kay Iyo Friends, Iyo Presina. Ohas. Ohas pala kayo, Nay? Oo, uwas alir, bakatan. Napakarami yung kamag-anak dito. Ano? Okay, kayo ikinasal, Nanay, noong September 1947. Grabe, hindi pa ako buhay nito ah. Hindi po si Pretty Boy ang nagkasal sa inyo. Halgalado rin. Baka si Boy. Hindi pa po si Pretty Boy ang ano nun. Dahil yung Hindi baka mali ito. Wait lang. Okay. Mali. joke lang. Araw yun ang kapanganakan. Ni nanay, wait lang, baka kasi mapunit ay. Sobrang lakas ng hangin. So, titingnan natin yung pinakandate. Nandito yan, hindi mawawala. Hanapin natin. Punit-punit na nga. Ernesto Bautista, Sinandro M. Halgalado nga yun nagkasal sa inyo. Okay, si Pretty Boy nga. So, kailan lang ito sigurado. Ayan, register number 2012. Kayo kinasal, ano? Tama ba? 2012 kayo kinasal ni Tatay Doro. Kasi sirap kung bakit. Ayan, oh, date of marriage. Huh? Oh, tama, 2012, nung November. November kayo kinasal ng 2012. Ano? November 12. Sayang. Lampas na. December na ngayon. Ay. Pwede namang i-celebrate yan kahit late na, ano? Pwede pang i-celebrate yan, mga bayan. Kasi nakalampas na pala, November 12 sila kinasal ng 2012. November 12, 2012. So, kasal na kayo sa loob ng 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 13 years na kayong kasal. Magka-13 years na. Ano? Matapos itong taon, 13 years na. Hindi, sa susunod na taon, 13 years. Ngayon, 12 years. Ang tagal nyo na rin palang kasal, Nanay, ano? Ingatan nyo po sana yan. Anong pwede natin ipagawa? Paano natin? Halawin ito. Sirap ka. Laminate, tapos ipa-iska natin, ano? Ingatan mo po, Nay, ha? Kasi importante yan. Yan. Napunit-punit. Mamaya may mga requirements na ibibigay sa inyong blessing. Kailangan lang ng patunay na kayo mag-asawa, o, di ba? Yan, siya yan. Tinatabi-tabi ko kahit punit na, sabi nga ni Doro pa ba yan? Sabi ko, Wag nyo babayaan kasi importante yan. sabi ko, masisirap ko yan, sabi ko, babago ko. Okay, so ngayon alam na natin kung kailan sila nakasal. Kasi nung nakaraan, hindi daw talaga nila matandaan. At least ngayon, alam na natin, nalampas na pala. So, hindi ako nangangako, pero one day, kagaya na sabi ko, ay pwede tayong magkaroon ng kunting salo-salo lang. Ano? Kasama yung pamilya ninyo. Para lang ma-celebrate yan. No? Pero hindi ako nangangako ng araw, petsa, basta mangyayari na lang. Ano, Nanay? Okay. At bukas, mga bayan, o nga pala, ano ba tawag dito? Yung pong magiging, bukas nga pala, yung magiging vlog din natin ka na Juju at Ellie, sana supportan nyo din. Huwag nyo kakalimutan na mag-share, like sa mga ano natin, sa mga vlog natin, para malaking tulong po yan sa ano natin, sa munting channel natin at sa munting page natin, sa Facebook page natin. Okay? At yun lang naman yung ano natin dito, yung pinakang main purpose natin, na ngayong araw, yung matanong si Tatay Doro at nakikisuyo nga sa atin yung anak. Para na sa ganon, ay hindi ko rin kasi sure kung makaka-reply ako sa kanya palagi. Kaya mas mainam na lang din na kikita niya sa video para alam niya na yung sagot, di ba? Parang ano, at least alam na niya kung ano yung possible na decision ni Tatay Doro. Pero yun nga, mag-usap na lang po kayo. Bibilang ko na lang sila ng cellphone bukas, kahit di kayo pad.
At kayo na lang mag-communicate po para mas malinaw ang pag-uusap po ninyo. Nanay, pero ikaw tatanungin nanay, yung decision mo talaga, payag ka po ba sa loob sa sinasabi nila na 1 linggo? Payag naman ako. Pinutuloy yung layo. Pero hindi niyo po... Wala po tagalan siya. Awang ko lang sa kanya kung tagalan siya. Pero ikaw, di mo po ba iniisip na yung sakit mo? Wala na. Kasi nagre-request yung anak ni Tatay Doro ay... Baka naman yung naikad yung katakata naman. Baka hindi niya pa sana pabalikin yung ama nila. Sabi doon na kukunin nila yun ay. Sabi ko, kaya duro bahala siya kung kukunin siya ng anak niya. Ayaw naman niya. Kausapin nyo na lang din ha. Pag binigay ko sa inyo yung number ha, tsaka yung cellphone. Kausapin mo nanay, ikaw po makapag-usap din kasi hindi naman pwedeng decision lang ni Tatay Doro ha. Pati ikaw mag-decision ka din po ha. Isipin mo din po yung sarili mo na may sakit ka, nararamdaman ka ano. Ako naman sinasabi ko lang sa inyo pero kayo pa rin magde-decision po ano. Nanay ha, kayo nang bahala makipag-usap sa anak. Kausapin mo din sa tawag ha. Kausapin mo din. Okay. At sana makatulong din sa kanila yung munting cellphone na magagamit nila para mabawas-bawasan yung lungkot nila ng maging mga anak nila na baka nalulungkot din. Mabawasan sana pag makausap sila. Ngayon kasi, tinatry ko mag-dial, i-kontakin pero bago kami dito mag-akyat. Kaya nga lang hindi po nasagot. Nag-ring pero hindi nasagot. So, mainam na lang, ibigay na lang natin sa kanila. Sila na lang pong bahala. Okay? Sige po nanay ha. So, napakalakas ng ulan. At pag tila nito ay o baka pag hindi pa tumila to susugod na naman kami nila sa ulan. Pag hindi na kami nakapagantay nito. Pag hindi na kami nakapagantay nito, susugod na naman kami sa ulan. Kasi anong oras na oh? Ang laban ang kabawan niya sa ulan. Ha? Panlaban daw sa kauna. Bahala na, sanay naman kami na ulanan. Banlaw na lang pag-uwi. Wala tayong magawa kasi natagalan nga sila dun sa pinagpunan nila. Mabuti kami ng... ibig sabihin ko, bukod pa yung 1 oras sa pagpunta namin kanina dito kasi pag galing namin dito kanina wala sila, nag-vlog muna kami niran sa iba para kay Commander. Tapos bumalik nga kami dito, nagantay naman kami ng 30 to 40 minutes yata yun. Yun lang naman. Kaya medyo paggabi na, nabutan kami ng ganitong oras. Okay, salamat po ulit Marcos TV Channel, Commander Marcos Runs TV. Supportan nyo yung team namin. Sana huwag nyo kaming kakalimutang panoorin sa araw-araw na vlog. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, comment. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na sa channel natin para na sa ganon ay mapanood nyo po yung mga video natin na ginagawa natin araw-araw. God bless po sa lahat. Pag-train nyo ang Bicol, sana wala na naman bagyong pumasok. Pero sobrang lakas talaga oh. Station stops and fast food runs, making memories fast. Sa awa ng Diyos ay nandito naman na kami ni Ran sa bahay. Yun nga lang, basang-basa kami parehas. Pero at least ay nakarating kami dito ng safe at may mga kapote naman kaming dala. Yun nga lang, kagaya ng lagi ko sinasabi, hindi rin talaga minsan maasahan yung kapote at pasok rin talaga ang tubig sa loob ng damit namin. Pero okay lang, mahalaga ay nandito na kami. So yun lang, maraming salamat ulit at abangan nyo na yung vlog bukas. Every laugh and a smile, with the open road ahead and the stars in our eyes. Road trip vibes, we're living high.